So guys, sa araw na ito magpupuli tayo ng Epson 3110. Kahit atong cleaning guys, pangit pa rin yung kalabasan ng printing. So guys, ilang ulit na kami ng deep cleaning nito, pero pangit pa rin yung nalabasan na ang mga kulay na lumabas dito guys. So try natin guys na mag-photocopy para makita natin guys kung ano ang kulay na wala dyan at ano ang quality na pagka-drawing. So dahil wala kaming mai-photocopy ngayon, ito na lang mag-check harap at saka yung gatas. Kasi nakikita ko dito sa mga image ng gatas at sa kanyang magic harap, kompleto lang yung color yan. So malalaman natin yan yung resulta ng ating printing outcome, no? Ano ka ba? So yan guys, isiris na natin yan. Yan, isiris natin yan. Yun, color dapat para makikita kung anong kulay na wala, no? So guys, ayan, palabas na po ang ating print. Ayun na. So guys, makikita natin guys na print yung colored, pero tingnan natin yung image guys kung ano ang kulay na wala o hindi lumabas. Okay ba? Hindi pala isirex pa. Guys, so yellow, okay ang yellow guys. So okay ang yellow kasi lumabas talaga ang yellow dito. More of that color, dominant talaga yung yellow, no? Tapos yung dito sa mga sulat dito lumabas, so walang blue, no? Tapos dito na side, ano to, black lang makikita. Tapos may tawag to magenta, nakikita dito, pero walang green din, walang green kasi ito sa side na to na picture may baka, dito rin yellow pa rin, so itim. Ibig sabihin hindi lumabas yung green, hindi lumabas yung blue, pero yung presence of magenta andyan. So yan guys, kalikutin natin ng ilalim, i-try natin i-repair or i-restore yung printer head niya kung maagapan pa guys. So guys, i-open natin itong i-disassemble natin itong Epson EL3110 para makita natin sa loob, no? At saka mga tools na kailangan pag-open nito guys, so hindi mawala talaga si star screw o si Phillips screw, no? So buksan na natin guys. So guys, ito yung sa loob ng printer guys, no? Medyo madaming alikabok o tawag dito, mga parang basura. Ayan. So lilinisan natin yan mamaya guys, no? Pero ang pinaka-importante at gagalawin natin dito guys, itong printer head guys. Yan. Kasi yan ang magdodrawing guys. Yan ang magka-graphics sa papel, no? Nito may printer head yan. So move natin dito. Ayan, di ba? Kita mo maraming mga ink dyan yun, no? Tapos ito, tanggalin natin to para makuha natin to, pero medyo mahirap kasi mag-video na magkalikot ito guys, so cut mo na ang video. Siyempre, kunin natin yung mga screw na yan. Ayan. So guys, ito talaga yung printer head guys, no? Nakuha na natin yung printer head. Kung may pera guys, ang pinaka maganda dito, palitan ka agad. Pero kung walang pera, baka ma-repair pa. So try natin i-cleaning natin to ng DIY techniques para magamit pa, no? Linisin natin guys yung mga ink compartment guys, kasi siyempre tagal-tagal na rin hindi nato na-open. Tapos ayan pa, nagka-clog pa yung mga ink sa dyan. Anong mga kulay lang dyan, oh. Parang ayan, ang dumi guys, oh. Hindi pa yan, kulang pa yan. So ito yung printer head guys, nilagyan ko ng blank, ng secret ingredients, no? Sinausaw ko dyan guys, oh. Parang maano yung mga clog na ink ba.
tawag ito, yung lumambot yung ink na mga clag na ink para naman mamaya pag i-plus niya yung ink yung mga butas na maliit guys ba, mapalabas na niya na maayos. So ibig sabihin doon lumabas na yung mga kulay, tapos yung mga tawag nun ma-drawing niyang maayos yung every dot, no. So 4 yan guys, mamaya isaksyon natin yan, gamitan natin na pressure yan guys. Siyempre pagkatapos natin isaw-saw doon sa liquid na may chemical, ibilad natin guys, no, parang mawala yung mga yan, mga liquid nandyan na nakapasok guys, no. So ito yung printer head talaga guys, no. So guys, tapos na natin linisan itong printer head guys. So try natin, mabalik na natin to sa kanyang case guys, dito, doon, at try na natin guys, no. So guys, nabalik na natin yung saka siyempre yung printer head. So guys, ibabalik na natin sa kanyang area guys, no. Dito siya, matigas, matigas. So guys, mamaya update ko na guys, mamaya pag testing na namin kasi mahirap kasi mag video pag ganito. So guys, dahil na nalinisan ko na po ang printer head at nalinisan ko na po ang ilalim, so it's time to try na kung okay na ba ang ating printer, ating ginawa na manual cleaning ng ating printer head. So guys, ito na po yon. Saksak na natin. Yan, tapos wala tayong computer to, so ang gagawin natin, mag-photocopy na lang tayo ng isang image. Yeah, kargahan natin yung image. At ang image natin kakarga, ito. Yan guys, kakargahan natin yan. Yan ang i-xerox natin guys, no? Para makita natin kung nakopya ba ang lahat na kulay na nandito. Yellow, blue, green, yan, red, ayan. So ayan guys, unang-una, nalagay na natin yung image na ating i-photocopy. Tapos ngayon, ipa-wire natin, of course, power. Ayan, power. Tapos ito, ibig sabihin itong isang symbol to ay black and white to na Xerox. Tapos ito, colored na photocopy or Xerox. So dito tayo kasi gusto nating malaman kung okay na ba yung mga kulay natin sa ginawa natin na manual cleaning sa ating printer head. Yan, pindutin. So guys, yan, kinain na ang papel guys, no? So, at dito natin malalaman kung okay na ba ang ginawa natin kanina na manual cleaning. Guys, pag cleaning kayo ng ganito guys, hindi talaga maiiwasan yung kamay natin, ang tawag dito, hindi maiiwasan na magkadumi tayo ng ink dahil siyempre, printer ito eh. So guys, lumabas na yung image guys. So, katingin ko guys, parang kopya na niya guys. Ayan oh. So guys, nandito na po ang ating kinokopya na image at ito po ang lumabas na image po. So kung makikita nyo guys, lumabas dito ang yung blue, nandito din sa blue, yan, tapos yellow, red, and green. So ibig sabihin okay na ang ating printer, no? So yan lang ang gawin guys, no? Pag hindi talaga makuha sa deep cleaning doon sa computer, so kailangan natin i-manual cleaning ang printer head para magamit pa ba, kasi ang mahal-mahal ng printer head ngayon. So yun lang guys ang may share ko sa inyo. Salamat po sa